Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Dogwifhat ngayon pong December 14 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking previous technical or previous projections dito kay Dogwifhat. Dito pong nakalipas na December 10 at hanggang sa ngayon ay nananatiling ganyan pa rin po yung aking projection rito kasi nagpatuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate. Yan na rin po yung isang projection ko rito. Patuloy po siyang magko-consolidate dito sa pagitan ng ating minor resistance line dito at saka minor support dito. At yan na nga yung nangyari sa mga nakalipas na araw. At masasabi kong patuloy na ganyan pa rin po yung mangyayari sa magiging galaw ni Dogwifhat kung sakaling basta hindi po niya mababasag yung ating minor resistance line dito at saka minor support dito sa ibaba. Yan, mapapansin po natin na talagang sinubukan po niyang basagin nitong nakalipas po na December 10 at saka December 11 pero yan talagang tumalbog po talaga siya at ayan, hindi po niya nagawang basagin. Ngayon ay adjust po natin yung ating minor support natin na ito. Yan, base po sa mga rejection natin dito. Kaya ito na po ay nasa mga 2.846 ang ating minor support dito. Yan. Yan, babaan lang natin yung ating consolidation na trend direction. Ngayon ay babagsak po itong si Dogwifhat kung sakaling mababasag po yung minor support natin dito sa 2.846. Yan, babagsak po siya kung tuluyan na pong mababasag ito at nakikita ko ay mukhang mataas po na mabasag yung minor support natin dito sa mga paparating na araw. At ang dahilan po dyan ay napaka-bearish po ng mga signals natin sa ating dalawang indicators dito. Ito po yung ating Hall Street indicator. Ayan, malusog na po yung pangangatawan nito. Ibig pong sabihin ay bearish na bearish po ang momentum or kalagayan ni Dogwifhat. Kaya dahil dyan ay isa na po ito sa nagpapataas sa posibilidad na hindi po magtatagal ay mababasag ni Dogwifhat ang support natin dito at babagsak po siya. At ganun din po yung mga nabubuong QQE bars natin dito sa ibaba. Yan, mga kulay red, ibig pong sabihin ay bearish pressure po ang may control sa market ni Dogwifhat. At kung pag nagpatuloy po na ang mga nabubong QQE bars nito ay palaki na palaki yung sukat ng mga QQE bars natin dito, ay pataas ng pataas po ang chances na mababasag ang support natin dito. At kung pag nabasag po yan ay ang sunod po na sasalo sa pagbagsak ni Dogwifhat ay ang minor support natin dito sa 2.502. At dito naman po ang presyo kung saan ay meron po akong nakaabang na isang buy pending order. Ayan. Kung pag ginagaya po ninyo ako or sinusundan po niyo ako sa aking simpleng strategy dito, ay dapat ay may nakaset up na po tayo rito na isang buy pending order kasi mukhang malapit na po itong matrigger sa mga paparating na araw. At sa tingin ko ay kung pag bumagsak po si Dogwifhat rito, ay posible po siyang aabot sa mga susunod or sa mas mababa pang mga support natin dito. Kaya ayan, mas magandang mag-set up po tayo ulit ng isa pang buy pending order natin dito sa mas mababang support dito po sa 1.75. Kaya magse-set up po tayo rito ng isa. Ayan. Kasi matindi po talaga kasi bearish na po kasi ang kalagayan ni bearish na po kasi yung ating Hall Street indicator dito. Pag ganito po yung nakikita natin na kalagayan ng ating Hall Street indicator, ibig pong sabihin ay maaari pong makaranas ng matinding pagbagsak itong si Dogwifhat. Ngayon ay syempre nandyan pa rin po yung chances na posibleng umangat ang market price ni Dogwifhat. At masasabi kong aangat lamang po siya kung sakaling mababasag niya yung minor resistance natin dito sa 3.198. Pero sa kanyang pag-angat sa presyo ay may haharang po na isang minor resistance dito sa 3.483 kung saan ay meron naman po tayo nakaabang rito na isang sell pending order or take profit. Pero gaya ng aking sinabi kanina ay bearish momentum po or bearish po ang kalagayan or market condition ni Dogwifhat. Kaya malabo po na magkaroon po ng pagkabasag
or breakout dito sa minor resistance natin dito sa 3.198. Kaya ang mataas po na posibleng magiging galaw ni Dog with Hat sa mga paparating na araw is it's either magko-consolidate po siya rito or siya ay makakaranas ng pagbagsak patungo dito sa sunod na minor support natin dito sa ibaba. Kaya ayan. Ngayon kung i-zoom out po natin yan ay meron po tayong isang pattern dito. Ayan. Plot po natin yung ating pattern dito. Ito po yung kanyang upper portion. At saka ito naman yung kanyang lower portion. Ayan. Nabuo na pattern natin yan. Ayan. Isang symmetrical triangle pattern po ito. Ayan. Kaya kung sakaling nakaranas po ng breakout dito, ayan, kaya magsasabay pong mababasag yung lower portion ng ating pattern at saka yung support natin dito sa 2.846. Kaya base po sa ating pattern, kung mababasag po yung lower portion nito, ay yung pinakamababa po na price na maaari pong ibagsak ni Dog with Hat ay dito. Ayan, dito po sa presyong 1.975. Kaya lipat po pala natin yung ating sunod na buy pending order dito. Ayan, dito po pala sa 1.977 kasi ito po yung basihan po natin kasi dito sa lower portion or pinakamababang rejection sa lower portion ng ating pattern. Ayan po kasi yung posibleng pinakamababang presyo na ibabagsak ni Dog with Hat. Kaya yan na rin po yung basihan natin sa pattern. Kaya yan, pwede na rin po tayo, yung sunod po nating buy pending order ay dito na po sa support zone natin dito. Pero hintayin po muna natin na ma-trigger yung ating buy pending order dito sa 2.502 bago tayo mag-set ng ating additional na buy pending order dito. Kaya yan po ang aking technical analysis update dito po kay Dog with Hat sa araw na ito. Kaya sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.